Magandang araw. Ako si Michelle Humawas at nandito po ako ngayon upang ipaliwanag ang napili kong pamagat na historical dulog ng panitikan gamit ang akdang dekada 70 ni Luwalhati Bautista. Ang akdang ito ay sumasalalim sa tunay na karanasan ng mga Pilipino noong panahon ng martial law. Sa pamagitan ng akdang ito, mas maunawaan natin kung paano ginagamit ang panitikan upang ilarawan ang kasaysayan at kalagayan ng lipunang Pilipino. Kahulugan ng historikal na dulog. Ang historikal na dulog ay isang paraan ng pagsusuri ng akda kung saan tinitignan natin ang ugnayan ng panitikan, kasaysayan at kalipunan. Hindi lamang kwento ang binabasa, kundi inaalam din kung ano ang panahon, pangyayari at isyong panlipunan na nakaimpluwensya sa akda. Ang dulog na ito ay nagmula sa mga ideya ni na George Lukács at Frederick Jameson na naniniwala ang panitikan ay salamin ng tunay na kalayaan ng lipunan. Ayon kay George Lukács, mahalaga ang panitikan upang maunawaan ang kasaysayan mula sa pananaw ng karaniwang mamayan. Para sa kanya, ang mga tauhan sa nobela ay hindi lang katang-isip, kundi kumakatawan sa mga taong napektuhan ng mga pangyayari sa kanilang panahon. Sa ganitong paraan, naging mas buhay at mas madaling maunawaan ang kasaysayan ng pamagitan ng panitikan. Ayon naman kay Frederick Jameson, ang bawat akdang pampanitikan ay may politikal at panlipunang mensahe. Kahit hindi ito tahasang sinasabi, may mga simbolo at pangyayari sa akda ng pagpapakita ng mga suliranin ng lipunan. Sa dekada 70, makikita natin ang epekto ng kapangyarihan ng mga gobyerno, takot at pananahimik ng mga tao, mga simbolo ng panahong sakop ng martial law. Halimbawa ng larawan ng martial law noong 1972-1981. Ang dekada 70 ay umiikot sa buhay ni Amanda Bartolome, isang ina at may bahay na sa simula ay tahimik at sunod lamang sa asawa. Ang kanyang mundo ay umiikot sa bahay at sa kanyang mga anak. Ngunit habang lumala ang sitwasyon ng bansa, unti-unti ring nagbabago ang kanyang pananaw sa buhay, lalo na nang makita niya ang pagmulat ng kanyang anak na si Jules, na sumasali sa mga kilusang makabayan. Dito makita ang tensyon sa loob ng pamilya. Ang pagsali ni Jules sa kilusan ay nagdulot ng takot at galit kay Amanda, na produkto ng takot ng mga mamayang noong martial law. Nang nahuli si Jules at dalhin sa Campo Crame, dito namulat si Amanda sa kalupitan ng mga sundalo at sa tunay na nangyari sa lipunan. Samantala, ang anak naman niya si Jason ay naligaw ng landas, isang epekto ng magulong lipunan. Ang pagkamatay ni Jason ay isang mabigat na dagok kay Amanda. Ang ibig sabihin ng dagok ay isang malakas na tama, suntok o hindi inasahang pangyayari. Dito niya naramdaman ang kawalan ng saysay ng kanyang katahimikan at pagsunod lamang. Ang mga pangyayaring ito ang nagtulak kay Amanda na magtanong, mag-isip at magsimulang hanapin ang kanyang sariling boses bilang isang babae at bilang isang mamayan. Nang bawiin ang martial law at palayain ang mga bilanggong politikal, kasama na rito si Jules. Ngunit ang mas mahalagang pagbabago ay nangyari kay Amanda. Natuklasan niya na may kakayahan siyang makilahok sa lipunan at tumutulong sa bayan. Pati ang kanyang asawa ay namulat din. Ipinakita ng wakas na ang kamalayan ay nagsimula sa loob ng tahanan. Tatlong rason kung bakit historikal ang akda. Una, malinaw na inilalarawan ng nobela ng konteksto ng martial law mula 1972 hanggang 1981. Ikalawa, ang mga tauhan ay detektang naapektuhan ng mga patakaran, karanasan at takot sa lipunan. Ikatlo, layunin ni Luwalhati Bautista na ipakita ang katapangan, pagkamulat at pakikibaka ng mga Pilipino. Ano ba ang pakikibaka? Ito ay isang proseso
ng pagkilos at pagtutol ng pagkakaisang tao para sa pagbabago, katarungan at paglaban sa kanilang mga karapatan at idealismo sa lipunan o politika, lalo ng mga kababaihan sa isang madilim na bahagi ng ating kasaysayan. Salamat sa panunood.